Sorry sa lahat. Dapat pinakinggan muna kita. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Natakot ako kasi akala ko niloloko mo lang ako. Akala ko ikaw ang ama ng pamangkin ko. Salamat kasi kahit ang hirap kong intindihin, hindi mo ko sinukuan. Hindi ka nagalit sa akin. Mia Mortels presents Her Sister's Daughter. Written by Banalicious. Matapos isuot ni Stella ang dress niya, ay ilang saglit siyang natulala sa salamin. Wala siyang maayos na tulog kagabi, kaya wala siya sa mood. Tara na Stella, anyari sa'yo? Hangover? Magsisimula na ang kasal, wala ka pa ron. Tara na, malilate na tayo. Pagmamadali ng kaibigan niyang si Gretchen. Ayaw pa sana niyang umalis nang hinila siya nito. Wala siyang choice, kundi ang indahin ng sakit ng ulo niya sa simbahan. Hanggang sa reception ay tahimik lang siya sa gilid. Na-invite lang naman siya sa kasal dahil sa kaibigan niya. Kaibigan ni Gretchen ang bride at dinamay pa siya. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na uminom ka ng marami? Pabulong na paninermon sa kanya ni Gretchen habang inaabutan siya ng tubig. Ayos na ako, ang dami ko ng tubig na nainom. Reklamo ni Stella at hindi tinanggap ang tubig na iniabot ng kaibigan. Ayos ka lang, Stella? Napaupo ng maayos si Stella nang biglang lumapit sa gawi nila ang bride. Oo. Congrats nga pala. Welcome to marriage life. Pagbati niya rito. Thank you. Enjoy lang kayo rito. Maraming pagkain doon. Huwag kayong mahiyang kumuha, lalo ka na Gretchen. Doon lang ako sa kabilang mesa. Pagkatapos ay umalis na ito. Sa barkada natin, Stella, ikaw na lang hindi pa kasal. Paninermo na naman ni Gretchen sa kanya, kaya ayaw niyang sumama sa kasalan. Tsk, I'm not interested. Aanin ko yung love na yan. Pabigat lang yan sa buhay ko. Ang dami ko ng problema. Dadagdagan ko pa ba? Sarcastic na sagot niya sa kaibigan. Whatever, naipapakilala ko sa'yo. Pagmamatigas ni Gretchen. Pagkaalis nito, ay may dala na itong lalaki. Natigilan siya na mapansing isa ito sa groomsman. Hindi maalis ang tingin niya sa lalaki nung nasa simbahan pa lamang sila. Tila naangkin ng binatang yon ang lahat ng tao sa simbahan sa sobrang lakas ng karisma nito. Single ka diba Robert? Kaibigan ko nga pala. Si Stella, single rin. Pagpapakilala sa kanila ni Gretchen. Yeah, I know her. Sagot ni Robert na nagpagulat sa kanilang dalawa ni Gretchen. Saan mo ko nakilala? Kunot noong tanong ni Stella. Maiwan ko muna kayo. Palihim na kumindat sa kanya si Gretchen bago siya nito iniwan. Mineasure mo na ako. Ikaw ang nagtahi ng mga suot namin. Sagot ni Robert. Tumatangong sagot niya rito. Hindi niya ito maalala sa dami na nasukatan niya. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakahawak sa ulo mo. May gamot ako for hangover. Inabutan siya nito ng gamot. Nagpasalamat siya rito at tinanggap ang gamot. Ilang saglit lang nang gumaan na rin ang kanina pa niyang masakit na ulo. Humaba pa ang usapan nilang dalawa. Hindi niya aakalain na madaldal din pala si Robert. Hindi halata sa itsura at galawan nito. I think there's nothing wrong sa pagiging single kasi masaya naman ako. Hindi ko alam kung bakit big deal sa mga tao. Lalo na sa henerasyon ngayon ng pagjojowa. Sabi ni Stella rito. Tama ka naman. But sometimes, kapag nafe-feel mo yung tinatawag nilang loneliness, minsan napapaisip din ako kung bakit meron sila, tapos ako wala. Hindi ba ako ganun ka-attractive? Hindi ba ako kamahal-mahal? Sagot naman sa kanya ni Robert. May point ka rin naman. Pagsang-ayon niya rito dahil minsan ay naisip niya rin iyon. Hindi niya napansin ang oras habang kausap ito. Hindi lang yun ang huling pagkikita at pag-uusap nila. Nadagdagan pa ng ilan pang mga dates. Ngayon ka lang yata nagkaroon ng interes sa lalaki, Stella. Pang-asar sa kanya ni Gretchen. I can't wait na ikaw ang susunod na ikakasal. Ako ang isa sa magiging pinakamagandang bridesmaid doon.
Hindi siya boring at saka may humor din siya. Busog ako palagi kapag kasama ko siya. Hindi ako naiinis sa pagiging madaldal niya. Ang sarap pakinggan ng boses niya. So, siguro, at sana ay siya na nga. Sabi niya sa kaibigan. Pero friend, saka muna isipin ang kasal. Baka mausog at hindi pa kami magkakatuluyan. Kaagad namang nag-zip ng mouth si Gretchen, saka sila nagtawa ng dalawa. Hindi rin magtagal nang tuluyan siyang mahulog kay Robert. Pero ayaw niya munang umamin. Gusto niyang patunayan na hindi lang sa una magaling si Robert. Hi po ma'am, ang blooming niyo po palagi ah. May jowa na po kayo? Salubong sa kanya ng assistant niyang si Tem pagpasok niya sa trabaho. Ngiti lang ang isinagot niya rito at nagsimula na magtrabaho. Inasahan na niyang susunduin siya ni Robert para sa dinner date nila. Naging masaya ang gabi niya habang kasama ito. Maaga siyang pumasok kinabukasan. Sinalubong na naman siya ni Tem. Si Robert! Masayang sigaw nito. Ang yaman na magiging soon-to-be boyfriend mo, mama. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Isang billionaire! Naka-jackpot ka sa kanya, mama. Patuloy pa nito. Alam niyang mayaman si Robert, pero hindi niya kailanman naisip na ganun ito kayaman. Isa itong bilyonaryo at isa siyang designer na hindi umaangat sa buhay. Parang hindi bagay. Nawalan siya ng ganang makipag-usap kay Robert. Pinigilan niya ang sarili na sagutin ng mga tawag at text nito. Hindi niya rin ito hinarap kahit na panay pa ang pagpunta nito sa store nila. Sorry Robert, pero parang ang layo mo naman. Napasandal na lamang siya sa upuan niya at pumikit. Ilang saglit lang na bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang kaibigan niyang si Gretchen. Bakit ka nagmumukmuk dito? Wala na akong narinig na balita sa'yo. Nag-away kayo ni Robert? May nalaman ka ba tungkol sa kanya kaya nawalan ka ng gana? Agad na tanong ni Gretchen pagpasok nito. Binuksan niya ang laptop at ipinakita sa kaibigan ang lahat ng impormasyong nakalat niya tungkol kay Robert. Ang yaman, friend! Ayoko sa mayaman, sagot ni Stella. Bakit? Ayaw mo na kay Robert? Patuloy na pangungulit sa kanya ni Gretchen. Hindi niya ito sinagot. Bukod sa ayaw niyang magsinungaling, ay ayaw niyang sabihin ang totoong dahilan. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya rito. Napanguso ang kaibigan niya. Sorry Gretchen, kahit na gusto ko si Robert, hindi kami pwede. Ang layo ng agwat namin. Ang yaman pala nun, parang nakakatakot namang sumubok. Hindi na niya pinansin pa ang mga text at tawag ni Robert sa kanya. Hanggang sa umabot ng buwan at nagsawa na rin ito. Naging tahimik na rin ang notifications niya. Wala nang Robert na kumukulit sa kanya. Anong schedule ko ngayon, Tem? Tanong niya sa assistant niya isang araw. Wala po. Tanging sagot lang nito. Wala po tayong schedule. Isang linggo na. Wala tayong customer, ma'am. Wala tayong kinikita. Pero lumalaki ang bills. O siya, hayaan mo na. Rest day natin. Maayos na rin yan. Kasi kapag naging kilala ako sa buong mundo, wala na tayong pahinga niyan. Sulitin na natin to. Pagpapalakas loob niya rito. Ay, ewan ko sa iyo, ma'am. Patuloy na pagmamaktol ni Tem. Totoong halos wala na silang client. Lumulobo na rin ang mga kailangan niyang bayaran. Kapag nagpatuloy pa iyon, ay baka tuluyan na niyang isara ang butik. Ma'am! Ma'am! May schedule tayo ngayon! Maya-maya ay masayang balita sa kanya ni Tem habang nakaharap sa cellphone nito. Napangiti siya at sumandal sa inuupuan. Pupunta raw po siya rito. Ngayon na po. Umayos kayo, ma'am, ha? Nakasalalay sa iyo ang bayaran natin. Lumabas na si Tem mula sa opisina niya habang siya ay hinihintay ang client. Ilang saglit lang na bumukas ang pinto. Tumayo siya at sinalubong ang client. Nawala ang ngiti na nakaukit sa labi niya nang makita kung sino ito. Robert? Gulat na sambit niya sa pangalan ng binata. Good afternoon. I'm Robert. Nandito ako to request na sana ay ikaw ang magiging designer para sa wedding. Agad na sabi sa kanya ni Robert. Ramdam niya ang kirot sa puso niya sa narinig. Pero pilit pa rin siyang umiti. Congrats! Ikakasal ka na pala. Who's the lucky girl? Sit down.
Umupo si Robert sa upuan na katapat niya. I'm still single. Ginost kasi ako ng gusto ko. Ayaw niyang mag-assume, pero parang siya ang pinaparinggan nito. Kung hindi ikaw, sino ang ikakasal? Pag-iiba niya ng usapan. Yung elder brother ko, nirecommend kita sa kanya. I love your designs at malinis kang gumawa. Pumayag naman siya. So, payag ka ba? Pinag-isipan niya ng mabuti kung tatanggapin niya ba ang trabaho. Gusto niya sanang pairalin ang pride niya dahil ayaw niyang magkalapit pa silang dalawa ni Robert. Pero tila naririnig niya ang paninermon sa kanya ni Tem sa isip niya. Papayag ako, syempre. Thank you for recommending me, Robert. Nakipag-shake hand siya rito. Pinag-usapan pa nilang dalawa ang tungkol sa design. Total ay si Robert naman ang inatasan ng groom na pumili ng design. Ituloy na lang natin to sa susunod. Maaga kasing nagsasara ang store ngayon. Thank you for today. Nakipag-shake hand siya ulit kay Robert. Yeah, thanks. Tumatangong sabi naman ito. Bumukas naman ang pinto at sumilip si Tem. By the way, Stella, namiss kita. May ngiting nakaukit sa labi ni Robert at umalis na. Habang si Tem naman ay halos mawala na ng hininga sa sobrang kilig. Oh my God, Ma'am! Layag na layag pa rin ang love team na gusto ko. Kinikilig nitong pakikipagchismisan. Nabahala ako nung una, Ma'am. Nang makita ko si Sir Robert, akala ko tatanggihan mo. Baka sakalin mo pa ako habang tulog ako, kaya tinanggap ko na lang. Paninisi niya kay Tem na natawa lang sa kanya. Thankful siya sa client niya dahil nagkaroon na rin sila ng busy days. Ang ganda, Ma'am. Hindi ko talaga alam kung paano nila hindi nakikita ang talento mo. Manghang sabi ni Tem habang nakatingin sa sketch niya makalipas ang ilang araw. Ang right audience lang ang makakakita niyan. Hindi naman lahat ma-appreciate ka. That's the reality, Tem. Advice niya sa assistant. Palaging dumadalaw si Robert para tingnan ng update ng mga sketch niya. May dala na naman po siyang foods. Bulong sa kanya ni Tem. Ilang saglit lang nang pumasok si Robert sa opisina na may dalang plastic na puno ng pagkain. Hindi mo naman kailangan magdala palagi ng pagkain. Trabaho ko to at kaya kong pakainin ang sarili ko. Alam ko, hayaan mo na akong gawin to. Pagmamatigas nito. Kain ka na rin, Tem. Halika rito. Pinalakihan niya ng mata ang assistant pero hindi ito nakinig man lang sa kanya at kumain kasabay si Robert. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang tanggapin ang pagkain. Walang araw na hindi nalilibre ang pagkain niya dahil kay Robert. Ang laki na nagagastos mo sa panlilibre mo ng pagkain. Tumigil ka na nga. Inis na sabi niya rito. Kung ayaw mo magkaroon ng utang na loob, ilibre mo na lang ako. Nakangiti namang sabi ni Robert. Fine, wala akong trabaho bukas. Day off ko every Sunday. Libre kita bukas. Sagot ni Stella. Deal. Mas lalo namang lumaki ang ngiti ni Robert. Text na lang kita. Umuwi na rin ito pagkatapos. Kinabukasan ay hindi siya nakatanggap ng kahit na isang text galing sa lalaki. Hanggang sa hapon na ay wala pa rin siyang natatanggap. Napairap na lang siya sa kawalan. Naghintay pa ako sa wala. Bahala ka na riyan. At least hindi ako gagastos para sa ngayong araw. Hinagis niya ang cellphone sa kama at humiga. Hindi na niya iyon chinek pa at natulog ng maaga dahil maaga niyang bubuksan ang butik kinabukasan. Kinabukasan, nang bubuksan na sana niya ang butik, ay napansin niya ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi niya na lang iyon pinansin at binuksan ang store. Stella. Napatigil siya nang marinig ang boses na yon. Lumabas si Robert mula sa sasakyan at lumapit sa kanya. I'm sorry, hindi ako nakatawag sa iyo kahapon. I lost my phone. At saka, may emergency lang ako. Sorry talaga. Ayos lang. Sagot niya rito at pumasok na sa loob. Sumunod naman sa kanya si Robert at hindi umalis sa tabi niya habang nagtatrabaho siya. Hello po, ma'am. Good morning po. Hi rin po, Sir Robert. Kumusta ang lakad niyo kahapon? Masaya ba? Nakangiting tanong sa kanila ni Tem. Ilang saglit lang nang nabasa rin ito ang atmosfera. Hindi na tuloy? Nagtatampo ka, ma'am, no? Ganyan ka kasi palagi kapag nagtatampo.
Sinamaan niya ng tingin ng assistant niya para tumigil na ito. Sorry, may emergency lang talaga kahapon. And I lost my phone kaya hindi ako nakatawag sa'yo. Mamayang hapon, game ka? Hintayin ko ang out mo. Patuloy na pangungulit ni Robert. Napabuntong hininga na lamang siya at pumayag para tumigil na ito. Hindi ka uuwi? Bumalik ka na lang mamayang hapon. Pagtataboy niya rito. Dito lang ako. Hihintayin ko ang out mo. Pagmamatigas naman ni Robert. Hinayaan niya na lamang ito. Ilang saglit lang nang nakatulog si Robert sa inuupuan nito. Hala, nakatulog na siya. Gulat na sabi ni Tem nang sumilip ito sa opisina niya. Hayaan mo na, mukhang pagod. Pero mukhang hindi siya komportable sa hinihigaan niya. Talagang sasakit ang leeg niya pagkagising niya. Sabi ni Stella habang nakatitig kay Robert. Talagang pagod yan, ma'am. 2 AM pa yung naghihintay sa labas. Mukhang sa kotse siya natulog, ma'am. Sa CCTV ko nakita. Sagot ni Tem. Tumango siya rito at pinalabas na ito. Hinayaan niya si Robert hanggang sa hindi niya rin ito matiis. Kinuha niya ang neck pillow niya at lumapit dito. Hinawakan niya ang leeg nito at isinuot ang neck pillow. Napamulat si Robert at nagulat nang mapansin na sobrang lapit ng mga mukha nila. Tumikim siya at lumayo rito. Mukha ka kasing nahihirapan sa posisyon mo. Tulog ka na ulit. Thank you. Namumulang pagpapasalamat ni Robert. Nag-focus na lamang si Stella sa ginagawa niya at hinayaan si Robert na makatulog ng maayos. Nang tanghali na, ay inutusan niya si Tem na bumili ng pagkain. Mauna ka nang kumain. Utos niya kay Tem na kadarating lang. Mahimbing pa rin natutulog si Robert. Ayaw niyang gisingin ito, pero baka sumakit ang tiyan nito dahil sa hindi pa ito nakakakain. Robert. Mahina niya itong niyugyog para magising. Isang saglit lang nang magmulat ito. Hay, inaantok na bati nito. Kain muna tayo, ituloy mo na lang ang pagtulog mo mamaya. Inilapag niya ang mga pagkain sa mesa. Walang reklamo na sumabay sa kanya si Robert sa pagkain. Pagkatapos nila, ay nakatulang nakatitig ito sa kanya, na hinayaan lang niya. Tulog ka na ulit. Aniya rito. Gisingin mo ko ha. Paalala nito. Tumango naman siya. Ilang minuto lang nang nakatulog na ulit ito. Nang napagod si Stella sa pag-i-sketch, ay napatitig siya kay Robert. Hanggang maya-maya ay namalayan na lang niya ang sariling iginuguhit ito. Mukhang lumalambot ka na, ma'am ha. Pagsilip ni Tem, agad na isinara niya ang notebook para hindi na iyon makita pa ni Tem at para hindi na siya nito asarin. Uuwi muna ako para magbihis. Huwag mong gisingin ang taong yan. Turo niya kay Robert na mahimbing pa rin natutulog. Nilinis na niya ang kanyang mesa at naghanda ng umalis. Napatigil siya nang biglang nagising si Robert. Saan ka pupunta? Inaantok pa nitong tanong. Magbibihis lang ako. Dito ka lang. Babalikan kita. Sagot niya rito. Sama ako. Parang bata nitong sabi. Huwag kang OA. Magbibihis lang ako. Dito ka lang. Umalis na siya at iniwan ito roon. Hindi pinansin ang pangungulit nito. Pagkatapos niya magbihis, ay binalikan na niya si Robert na kakabihis lang din. Umuwi ka rin? Hindi niya mapigilang tanong dito dahil iba ang suot nito. Palagi ako may dalang extra clothes sa kotse ko. Sagot ni Robert. Tumango siya. Si Temang inutusan niya magsara ng store para makaalis na sila ng lalaki. Tahimik lamang siyang nakaupo sa passenger seat. Saan mo gustong kumain? Total, ililibre naman kita. Ikaw ang bahala sa place na gusto mo. Sabi niya kay Robert. Sige, may gusto kong lugar na puntahan. Nakangiting sagot nito. Palihim na nagdasal si Stella na sana ay sakto ang perang dala niya. Dahil anak mayaman si Robert ay, sigurado siyang gusto nitong kumain sa mamahaling restaurant na isang subo lang ay libu-libo na ang presyo. Sinilit niya rin ang laman ng bank account niya kung sakaling kulang ang cash na dala niya. We're here. Masiglang sabi ni Robert. Hindi man lang niya napansin na nakarating na pala sila. Anong ginagawa natin dito? Gulat na tanong niya na mapansin na nasa mataong lugar sila.
Mausok doon at maingay. Maraming food stall sa gilid-gilid. Dito ko gustong kumain. Nakangiting sagot nito saka lumabas. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lugar na pinuntahan nila. Wait. Pagpapatigil niya kay Robert nang akmang pipili na ito ng pagkain. If you think na I don't have enough money kaya mas pinili mong dito na lang kumain, you're wrong. Kaya dalhin mo na ako sa gusto mong lugar at huwag ka na mag-inarte dahil libre ko naman. Pero dito ko talaga gustong kumain. Parang bata nitong pagmamaktol. Robert pre! May mga tambay na bumati rito. Hi Pogi, bumalik ka ulit. Bibili ka ba ng inihaw? Tanong naman ng isang tindera. Hi Kuya Robert! Pabebeng sabi naman ng isang dalaga. May galang na binati rin ni Robert ang mga bumati rito. Tara na, gutom na ako. Hinawakan nito ang kamay niya at sabay na silang naglakad. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang karinderya. Hay Manang Lita, namiss ko ang luto nyo. Bati ni Robert sa isang may katandaan ng babae. Oh, nandito ka ulit iho. Maupo ka. Kasama mo ba ang girlfriend mo? Ito ang unang beses na may dinala kang babae. Maupo muna kayo at ihahanda ko ng pagkain nyo. Yung palagi mo pa rin bang order? Opo, at saka dagdagan mo na rin po ng specialty nyo para sa magandang dalaga na kasama ko. Kumindat sa kanya si Robert at ipinaghila siya ng upuan. Masarap dito. Ipupusta ko lahat ng kayamanan ko. Sobrang sarap dito. Paano mo nalaman ang lugar na to? Sa pagkakaalam ko, maarte ang mga mayayaman. Sabi ni Stella. Well, hindi ko itatanggi na maarte talaga ako. Noon. Pag-amin ni Robert. Nagkaroon ako ng bantay nung grade 3 ako. Hindi niya ako pwedeng iwan mag-isa sa bahay dahil walang magbabantay sa akin. Kaya dinala niya ako rito kung saan siya bibili ng pagkain para sa lulutuin niya for dinner. At nawala ako. Sa sobrang dami ng tao, naiwala niya ako. Bumitaw ako sa kanya kasi may nakita kong aso. Bawal kasi ang aso sa bahay dahil allergic ang ate ko. I am the youngest by the way. Umiiyak na ako noon kasi hindi ko alam kung nasaan ako. Natatawang pagkwento ni Robert sa karanasan nito. Doon ako nakilala ni Manang Lita. Pinakain niya ako rito, tapos nagustuhan ko yung luto niya. I personally request her to be our cook. Binigyan pa siya ni Daddy ng malaking offer para pumayag lang siya, pero hindi niya maiwan tong karinderya. Kaya naging paborito ko tong kainan. Walang makakapantay sa sarap ng luto niya. Sa nakikita niyang kislap sa mga mata nito, ay mukhang hindi nga ito nagsisinungaling. Napatunayan niyo na matikman ang luto ni Manang Lita. Kahit na hindi siya ganun kayaman, ay parang gusto niya rin itong i-hire bilang kusinera. Hindi naman halatang nagustuhan mo. Nakatatlong balik ka. Nakangiting sabi sa kanya ni Robert. Buti na lang talaga at malaki ang t-shirt na suot niya. Kaya maitatago niya ang lumaki niyang tiyan dahil sa sobrang pagkabusog. Ngayon lang ako nabusog ulit ng ganito. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ng tiyan. Salamat po Manang Lita. Mukhang napahanga mo tong magandang kasama ko. Sabi ni Robert sa matanda. Sobrang sarap po. May anak po ba kayong lalaki? Masarap din po ba siyang magluto? Main ko na po agad. Pagbibiro niya sa matanda, pero mukhang hindi natuwa si Robert sa biro niya, na tinawanan lang ni Manang Lita. Masarap ako magluto. Mayabang nasabi ni Robert na nagpatawa lalo sa matanda. Wag na, baka malason pa ako. Inirapan niya ito dahilan kaya mas lalo itong nagmaktol. Simula nung araw na yon, ay nagbago ang tingin niya kay Robert. Ang mayamang iniiwasan niya ay hinayaan na niyang makalapit sa kanya. Habang tahimik siya nagtatrabaho sa opisina niya, ay bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok ang kaibigan niya. Buhay ka pa pala. Ngayon lang ulit kita nakita ha? Sarcastic na sabi niya kay Gretchen. Kumusta ka na? Pangungumusta sa kanya ni Gretchen. Ayos lang. Bakit ka nakahawak sa tiyan mo? Nasi-CR ka ba? Tanong niya rito na tinawanan lang niya. Nagpa-check up ako sa OB-GYN ko. Malapit lang naman tong butik mo kaya dinalaw na kita. Buntis ako. 2 months na.
Balita agad nito na ikinagulat niya. Oh my God! Magiging tita na ako? Magiging tita na ako? Masaya siyang lumapit dito at yumakap. Natawa lang si Gretchen sa ka-OA-yan niya. Hi! Masiglang sigaw ni Robert habang binubuksan ang pinto. Sorry, hindi ko alam na may bisita ka. Sa labas na lang ako maghihintay. Wag na, pasok ka rito. Pigil niya kay Robert na sumunod naman sa kanya. Akala ko ba ayaw mo sa mayaman? Pangaasar ni Gretchen kaya inirapan niya lang ito. Hi Gretchen, long time no see. Bati ni Robert sa kaibigan niya. Long time no see nga. Kayo na? Walang preno nitong tanong. Inis niyang sinipa ang kaibigan sa ilalim ng mesa. Aray! Buntis ako! Baka nakakalimutan mo. Agad na depensa naman ni Gretchen. Mahina lang ang pagsipa ko sa paa mo. Malayo sa tiyan. Ang OA masyado. Giit niya. You're pregnant? Wow, congrats. Sabi naman ni Robert na hindi pinansin ang pagtatalo nilang dalawa ni Gretchen. You're dating, right? Patuloy na pangungulit nito. Mahina namang natawa si Robert at tumingin sa kanya. I hope so. Nakangiti nitong sabi. Oh my God, huwag ka nang pakipot. Sagutin mo na. Hindi ka nalugi. Kinikilig na sigaw sa kanya ni Gretchen. Napatakip na lamang siya sa mukha niya dahil sa kahihiyang pinagsasasabi ng kaibigan. Nagkwentuhan pa silang dalawa. Ilang saglit lang nang dumating ang asawa ni Gretchen at sinundo ito. Itinuloy na niya ang trabaho niya pagkaalis ng kaibigan, habang si Robert ay tahimik lang din nagtatrabaho sa gilid. Wala ka bang office? Tanong niya kay Robert na nakikisalo sa mesa niya. Gusto ko tang makasama kaya dinala ko na lang ang laptop ko at dito ko gagawin ang trabaho ko. Inosente nitong sabi saka nagpatuloy sa ginagawa. Hindi na lamang niya pinansin ito at ginawa na rin ang trabaho niya. Binigyan niya rin ng space si Robert para komportable ito sa mesa niya habang nagtatrabaho. Ang sweet niyo namang tingnan. Para kayo mag-asawa na hindi mapaghiwalay kaya nagsasalo sa isang mesa. Pagdaldal ni Tem, pagpasok nito sa opisina niya. Bagay ba kami? Nakangiti namang tanong ni Robert dito. Sobrang bagay. Pagsang-ayon naman ni Tem. Napailing na lamang si Stella sa usapan ng dalawa. Ilang oras pa sila nagtrabaho hanggang sa kailangan na nilang magsara. Nilinis na niya ang mesa niya pagkatapos. Uuwi ka na? Tanong sa kanya ni Robert. Oo, may iba pa bang gagawin? Pabalik na tanong niya rito. Wala ka bang gagawin? Hindi ka ba busy? Mag-grocery kasi ako ngayon. Sama ka? Tanong ulit nito. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya at sumama siya rito. Hindi niya naman iyon pinagsisihan dahil naging masaya siya kasama ito. Hindi ito boring kausap at nawawala ang pagod niya dahil dito. Total, sinamahan mo naman ako sa pag-grocery ko ngayon. Let's eat. Magluluto ako. Anyaya ni Robert. Balak mo akong lasunin? Pabirong tanong niya rito. Wag na wag mong ginajudge ang luto ko. Baka kapag natikman mo, pakasalan mo agad ako. Nakangiting sabi nito. Tingnan natin yung confidence mo kapag natikman ko na yung luto mo. Nag-drive na si Robert papunta sa bahay nito. Pagdating nila ay walang tao. Habang busy sa paghahanda at pagluluto si Robert, ay pinapanood niya naman ito. Kapag ikaw ang ikinasal, ako pa rin ang designer mo ha? May discount pa. Pagbubukas niya ng topic para may pag-usapan sila. Sige ba? Nakangiting pagpayag nito. Ilang minuto pa siya naghintay nang tuluyan na ring natapos si Robert sa pagluluto at inihain sa mesa ang lahat ng pagkaing iniluto nito. Ang dami naman, mauubos ba natin to? Tanong ni Stella. Tinitigan niya muna ng maigi si Robert bago siya sumubo. Napatigil siya ng malasahan ng luto nito. Hindi siya makapaniwala sa natikman. Masarap no? Pang-aasar na tanong sa kanya nito. I am ready to marry you. Nasaan ang singsing? Inilhad pa nito ang kamay para lagyan niya ng singsing. Inirapan niya lang ito at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi niya sinagot ang tanong nito pero totoong masarap ang luto nito.
Halos maubos nila ang maraming pagkain na nakahain. "Drink this, baka hindi ka matunawan sa sobrang dami na nakain mo." Inabutan siya nito ng pineapple juice. Tinanggap niya iyon at ininom. Sa sala muna silang dalawa nagpalipas ng oras habang nagkukwentuhan. "Saan ka natutong magluto? Umatan ka ba ng mga cooking lesson? Imposibleng natuto ko lang magluto dahil sa panonood mo ng cooking videos." Sabi ni Stella. "Si Manang Lita ang nagturo sa akin. Kapag hindi ako busy, pumupunta ako sa karinderya niya para tumulong sa pagluluto. Hanggang sa nakuha ko na rin ang secret kung bakit masarap ang luto niya. At tinuruan pa niya ako sa iba pa niyang recipe." Proud na sagot ni Robert. "So, ikaw lang mag-isa rito?" Tanong niya pa ulit. "No, may isa pa akong kasama. Pero wala siya ngayon. May kapatid akong ikakasal na, kaya nasa ibang bahay na siya. Yung ate ko naman ay nasa ibang bansa. She's busy chasing her dreams at wala pa siyang naging boyfriend. And my dad passed away 7 years ago. May kanya-kanya na kaming buhay ng mga kapatid ko. Kaya yun." Kwento ni Robert. "Ako naman, wala na ring parents, bata pa lang ako. Si ate ang bumuhay sa akin at nagpaaral. OFW siya dati. And now she's staying with me. Ako naman ang bumabawi sa kanya." Pagkukwento naman ni Stella. "Habang nag-uusap tayo ngayon, it feels like nag-getting to know each other tayo." Kinikilig na sabi ni Robert. Napapangiting napapailing na lamang siya. "Tama ka naman. Getting to know stage naman talagang tawag dito." Napakurap ang lalaki saka ngumiti. "Sige, huwag mong babawiin ang sinabi mo ah." Mabilis na sabi nito. Napairap na lang siya. Marami pa silang napagkwentuhan. Mga paborito nila, mga gusto, at pangarap nilang gawin. Hanggang napunta ang usapan nila sa mga naging past relationship nilang dalawa. "Ang huling ex ko ay noong college pa ako. Wala na ako masyadong maalala tungkol sa kalandian ko dati. How about you?" Sagot ni Stella. "Wala." Tanging sagot lang ni Robert. "Anong wala? Paanong wala?" Kunot noong tanong niya rito. "Wala akong naging girlfriend since birth, kaya napagkakamalan akong bakla dati. Hindi ko minsan naintindihan kung bakit napaka-importante sa kanilang pagkakaroon ng relasyon. Sinubukan akong bigyan ng kadate ng ate at kuya ko, pero hindi ko pa kasi gustong pumasok sa isang relasyon kahit na nasa tamang edad na ako. Hindi lang ako interesado sa love. Pero nung nakilala kita dahil kay Gretchen, there's something about you na pumukaw sa interes ko. Habang tumatagal, mas nakikilala kita at mas lalo kitang nagugustuhan." Paliwanag nito. Nagulat siya sa nalaman na walang naging karelasyon si Robert since birth, pero mas nagulat siya sa biglang pag-amin nito. "Hindi mo naman kailangan na sagutin ako agad. Gusto ko rin namang mas makilala pa natin ang isa't isa." Dagdag nito. "Take your time. Maghihintay ako." "Yeah, thank you." Gusto niya rin naman ito, pero ayaw niyang madaliin ang lahat at baka madali lang din iyong matapos. Gusto niyang dahan-dahanin muna hanggang sa mapatunayan niyang matibay ang nararamdaman nilang dalawa. Nagpatuloy ang kwentuhan nila. Natigil lang na nakatanggap si Stella ng tawag tungkol sa ate niya. "Sige po, uuwi na po ako ngayon din." Taranta niyang sabi sa pinatay ang tawag. "I'm sorry Robert, kailangan ko na kasing umuwi dahil may emergency." "Ayos lang, hatid na kita." Nauna na itong tumayo kaya hindi na siya nakatanggi. Malaking tulong din naman ang pag-offer nito ng hatid sa kanya. Nang makarating sila sa bahay niya, ay dali-dali siyang lumabas mula sa kotse. "Salamat." Pagpasalamat niya rito, saka tumakbo papasok sa loob. Hindi na siya nakapagpaalam ng maayos kay Robert. "Anong nangyari kay ate?" Tanong niya sa bantay nito nang marinig niya ang malakas na sigaw ng ate niya. "Inatake na naman ang ate mo ng sakit niya. Hindi ko siya makontrol. Pari ang tapon niya sa mga gamit na nakikita niya." Natatakot na sabi ng bantay ng ate Sara niya. "Sige po, ako na pong bahala. Pasensya na po." Aniya rito saka siya pumasok sa loob ng silid ng kapatid. Pagpasok niya ay sumalubong sa kanya ang makalat nitong silid. May nabasag na vase at nagkalat ang mga gamit. "Ate!" Pagtawag niya rito. "Nandito na ako. Ayos lang ang lahat." Niyakap niya si Sara na kumalma naman habang ang bantay nito
ay nililinis na ang makalat na silid. Nang makatulog na si Sarah ay tinawagan niya ang kaibigan niya si Gretchen na isang psychiatrist. Dumating naman agad ang kaibigan niya, kahit na sobrang lalim na ng gabi. Pwede naman tayo mag-usap bukas, hindi pwede sa buntis na nagpupuyat. Paninermo niya rito. Ayos lang naman, ngayong araw lang naman to eh. Alam kong hindi ka okay, kaya pumunta agad ako rito. Ayos ka lang ba? Ang ate mo ang pasyente. Ayaw kong pati ikaw, kaya iwasan ang stress, okay? Niyakap siya nito kaya hinayaan niya makapagpahinga siya sa bisig ng kaibigan. Gustong-gusto kong malaman kung anong nangyari kay ate sa Dubai. Kung bakit bumalik siyang ganyan. Hindi makausap ng maayos. Umiiyak. Sumisigaw. Nagwawala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para maging maayos siya. Bulong ni Stella. Ang ate mo lang ang makakatulong sa sarili niya. At saka syempre yung support ng environment niya. Sagot ni Gretchen. Sa bahay niya nakitulog si Gretchen. Pinayagan naman ito ng asawa, kaya wala ring problema. Kinabukasan ay nakarinig siya ng pagbusina. Pagkalabas niya ay sumalubong sa kanya si Robert na may dalang pagkain. Sa kotse ka na naman ba natulog? Kunot noong tanong niya rito. Hindi, maaga lang akong pumunta rito dahil wala ka sa shop. Sagot ni Robert. Sino yan? Oh, hello Robert, ang aga namang manligaw. Pagbati ni Gretchen. Papasukin mo na yan, tulog pa naman ang ate mo. Tama rin naman si Gretchen, tulog pa ang ate niya kaya hindi nito malalaman na may bisita. Natitrigger kasi ito kapag nakakakita ng ibang itsura. Nilakihan niya ang bukas ng pinto at pinapasok si Robert. Kumain sila ng sabay. Naunang umuwi si Gretchen nang sunduin ito ng asawa. Ilang minuto lang nang umalis na rin si Robert dahil may importante pa itong trabaho. Naiwan siya ron para bantayin ang ate niya. Nag-day off muna siya para makasama si Sarah. Pero kahit ganun ay, hindi pa rin naman niya nakalimutan na tapusin ang trabaho niya. Kinabukasan ay papasok na sana siya sa trabaho nang ayaw siyang paalisin ng ate niya. Kaya tinawagan niya si Tem para magpaalam muna. Pasensya na talaga Tem. Pakidala na lang ang mga gamit ko rito dahil dito na ako mananahi habang binabantayan ko si ate Sarah. Baka magwala na naman to kapag hindi ako nakita. Sige na, bye. Pinatay na niya ang tawag. Ilang saglit lang nang dumating na rin ang mga gamit niya at si Robert ang naghatid niyon. May dala pa itong pagkain. Pasensya na, hindi kita pwedeng papasukin. Nag-iiba kasi si ate kapag nakakakita ng bagong muka. Paghingi niya ng pasensya kay Robert. Ayos lang, huwag kang mag-alala. May trabaho rin akong kailangan tapusin. Nagpaalam na rin ito at umalis. Palagi ito nagdadala ng pagkain kada umaga at nagpapadeliver ng pagkain kada tanghali at hapunan. Hindi nito nakalimutan na pakainin siya kaya hindi niya mapigilan ang puso na tuluyang lumambot para rito. Halos hindi na siya makapunta sa butik. Si Tem na ang humaharap sa mga client at kumukuha ng measurements. Mayroon naman din silang catalog ng designs kaya namimili na lang ang mga kliyente nila. Nandito ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya kay Robert na maaga siyang binigyan ng pagkain. Hindi ako mapapagod kapag para sa'yo. Kininditan siya nito. Nag-usap muna sila bago ito umalis para magtrabaho. Pagkatapos ay inihanda na niya ang pagkain para sa kanilang dalawa ni Sarah. Kumain ka na ate. Ipinanghain niya ito saka siya umupo sa katapat nitong upuan. May ikukwento ako sa iyo ate. Naaalala mo kapag may problema ako o kapag meron akong mga crush sa school? Alam kong dapat nagiging maingat ako ngayon dahil sa nangyari sa iyo. Pero ate, pinigilan ko naman ang sarili ko. Ginawa ko naman ang lahat para lang hindi mahulog ng tuluyan sa kanya. Pero habang tumatagal, nakikita ko na siyang kasama ko sa hinaharap. Mahal ko na siya ate. Napatigil si Stella sa pagkain nang makita niya ang ngiti ng ate niya. Wala man itong sinabi ay lumakas ang loob niya nang makita ang ngiti nito. Kinabukasan ay agad niyang sinalubong si Robert. Wow, first time na hinintay mo ang pagdating ko. Manghang sabi nito paglabas ng kotse. Napangiti siya at mahigpit itong niyakap. May problema ba? May nangyari ba? Tila kinakabahan itong tanong. Wala lang, masaya lang ako dahil nakilala kita. Nakangiting sagot ni Stella.
Nga pala, mamayang gabi ba busy ka? Hindi ako busy. Clear ang schedule ko pagdating sa'yo. Sagot ni Robert. Huwag ka magpadala ng pagkain mamayang gabi. Magluluto ako. Pumunta ka rito. Ipapakilala kita kay ate. Ilang saglit pang natahimik si Robert bago ito dahan-dahan na tumango. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang mag-alala. Darating ako mamaya. Ilang saglit lang ay umalis na rin si Robert para magtrabaho. Bumili na rin siya ng mga ingredients na gagamitin para sa lulutuin niya. Pagdating ng gabi, ay dumating ang lalaki. Pasok ka! Nakangiti niyang sabi rito. Kinakabahan ako. Mahina siyang natawa. Pagkapasok nila sa loob, ay nasa silid pa ang ate niya. Pagpasensyahan mo na si ate kung ano man ang magawa niya. She's mentally unstable dahil sa pangyayari sa buhay niya na siya lang ang nakakaalam. Pagka-uwi niya kasi galing Dubai ay ganyan na siya. Pabababain ko lang si ate. Iniwan niya munang mag-isa roon si Robert at pinuntahan ng kapatid sa silid nito. Pagkarating niya, ay umupo na muna siya sa kama ng ate niya at kinausap ito. Ipapakilala ko na sa iyo ang lalaking gusto ko ate. Hindi ko pa siya sinasagot, so hindi pa kami official. Bago ko siya sagutin, gusto ko muna siyang ipakilala sa iyo. Gaya ng dati, hinaharap ko muna sa iyo ang maliligaw ko bago ako magdesisyon. Kasi malaki ang tiwala ko sa iyo. Gusto mo lang palagi ay para sa kabutihan ko. Nakangiti niyang sabi kay Sarah. Hinaplos niya ang kamay nito. Tara na ate, baba na tayo. Inalalayan na niya ito pababa. Pagdating nila sa kusina, hindi pa niya na ipapakilala si Robert sa ate niya, ay bigla na lamang itong nagwala na para bang nakakita ito ng multo. Ilayo mo ako sa walang hiya na yan! Malakas na sigaw ni Sarah. Nanlaki ang mata ni Stella habang nakatingin kay Robert na itinuturo ng ate niya. Pati si Robert ay nagulat din sa pagsigaw ni Sarah. Ate, kumalma ka. Si Robert po yan. Manliligaw ko po. Pagpapakalma niya rito. Hindi! Hindi! Manloloko! Manggagamit! Sinira mo ang buhay ko! Malakas na sigaw ni Sarah. Hindi pa rin kayang kumalma. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nalilito siya sa ikinikilos ng ate niya. Pero yun ang unang beses mula nung umuwi ito na may nasabi itong mahaba. Dati kasi ay panay lang ang sigaw nito at panay lang ang tapo ng mga gamit. Hindi ito nagsasalita. Puwera na lang ngayon. Ako po si Robert. Pagpapakilala nito at akmang lalapit kay Sarah nang nagwala na naman ang huli. Robert, please, umalis ka muna. I'm sorry, saka na lang. Pagtataboy niya rito. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Walang reklamo itong umalis. Tinawagan niya si Gretchen para malaman kung ano ang nangyayari sa ate niya. Matagal bago nila ito napakalma. Base sa kwento mo, baka may kinalaman si Robert o baka konektado siya sa totoong nangyari sa ate mo. I mean, hindi ko naman talaga sinasabing, never mind. Napabuntong hininga na lamang si Gretchen. Hindi mo alam kung gaano ako katakot ng mga oras na yon. Sobrang nagalit si ate kay Robert. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Dahil nang tingnan ko ang reaksyon ni Robert, ay nagulat din naman siya. Kalmado niyang kinausap si ate, pero wala talaga. Sa tagal ng panahon na hinintay natin para lang magkaroon tayo ng clue sa kung ano ba talagang nangyari. Hindi natin to pwedeng baliwalain dahil sa maliligaw ko si Robert. Sigurado akong konektado ang lahat ng to. Mahina niyang sabi sa kaibigan. Tipid na ngumiti ito at niyakap siya. Panay ang tawag at text sa kanya ni Robert, pero wala siyang oras para sagutin ang mga yon. Nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa totoong nangyari sa ate niya sa Dubai. Tinulungan siya ni Gretchen at ng lawyer nitong asawa. Palihim niyang ipinagdarasal na sana ay mali ang hinala niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag nalaman niya at napatunayan na may kinalaman si Robert sa lahat ng nangyari sa ate niya. Personal na tanungin mo na lang kaya si Robert kung kilala niya ba ang ate mo. Malalaman din naman natin kung nagsisinungaling siya. Sabi ni Gretchen. Sinunod niya ang kaibigan. Hindi niya makontak si Robert, kaya dumiretso na lamang siya sa bahay nito para makausap ito. Sinalubong naman siya ni Robert pagdating niya. Anong ginagawa mo rito?
Gulat na tanong ni Robert. I mean, hindi ka malang tumawag. Nagulat ako. May importante lang akong itatanong sa'yo. Daddy! Napatigil silang dalawa sa batang babaeng tumawag dito. Nabuksan niyo na ba ang present ko para sa'yo? I personally picked those, but still money ni Tita Pretty yung gamit. Natuon ang pansin ni Stella sa batang babae. Tinawag nitong daddy si Robert. Pasok ka muna sa loob, baby. May kausap pa ako. Malambing na sabi ni Robert sa bata. Napatingin ang bata sa kanya bago ito pumasok sa loob at iniwan siyang tulala roon. Pagak siyang natawa at napasabunot sa buhok niya. Ang sabi mo wala kang naging girlfriend since birth, pero may anak ka. Ang nakakatawa pa, kamukha ni ate yung bata. Niloloko mo ba ako? Malakas na sinuntok niya ang dibdib ni Robert at hindi na mapigilan ang sarili na maiyak. Ang tanga ko, nagpauto ako sa'yo. Sa bagay, imposibleng wala kang naging girlfriend. Hindi alam ni Stella kung ano ang sunod na nangyari. Nahimatay siya sa sobrang gulat sa nakita at nalaman. Nagising siya sa hindi pamilyar na silid. Mabilis siyang napabangon. Gising ka na po? Inutusan ako ni Daddy na bantayan ka po. Baka raw po kasi tumalon ka po sa bintana. You can do that po. Pagdaldal sa kanya ng bata. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Tanong ni Stella. I am Reyna po, 5 years old. Masigla nitong pagpapakilala. Napatango siya rito. Hindi maalis ang tingin sa bata. Kahawig na kahawig ito ni Sarah. Pakiramdam ni Stella ay kaharap niya ang batang bersyon ng ate niya. You're awake? I told you Reyna to call me kapag gising na siya. Pumasok si Robert sa loob ng silid. Hindi niyo po sinabi yan, Daddy. Sinabi niyo lang po ay bantayan siya kasi baka tumalon po siya sa bintana. Agad na depensa ni Reyna. Mahinang natawa si Robert at hinaplos ang buhok ng bata. Sorry, kasalanan ko. Bumalik ka muna sa silid mo. Kakausapin ko lang itong magandang babae na nasa kama ko. Agad na nagpaalam si Reyna at lumabas. Iniwan silang dalawa ni Robert sa loob ng silid na iyon. Kumain ka muna. May inilapag itong pagkain sa bedside table. Wala na akong pakialam kung anong kwento mo. Hindi na rin naman ako maniniwala pa sa'yo. Gusto ko lang malaman kung anak ba ni ate si Reyna. Tanong ni Stella. Hindi ko alam. Tanging sagot lang ni Robert. Paanong hindi mo alam? Ikaw ang ama, diba? Tinawag ka pang ang daddy. Wala na akong pakailam kung ano man ang rason mo, kung bakit mo siya itinago at ayaw mong sabihin sa akin ang totoo. Gusto ko lang ipa-DNA test si Reyna para malaman ko kung anak ba siya ni ate. Seryoso niyang sabi rito. Una sa lahat, Miss Beautiful, hindi ko tinago si Reyna sa'yo. Hindi mo siya naabutan nung nandito ka dahil kinuha siya ni ate. At seryoso ako, hindi ko talaga kilala kung sino ang ina ni Reyna. Kahit na-explain ko sa'yo ay hindi mo maiintindihan. Dahil pati ako ay hindi ko rin maintindihan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Paliwanag sa kanya ni Robert. Napapikit siya dahil sa rason nito. Nanatili siyang tahimik at hindi na ito pinatulan. Ipapa-DNA test ko si Reyna at si Ate Sarah. Seryoso niyang sabi at umalis na roon. Wala siyang oras para makipagbiruan kay Robert. Ayaw na niyang magpaloko pa rito. Naloko na siya nito noon. Hindi na siya magpapaloko ulit ngayon. Pumayag naman si Robert sa request niyang DNA test para kay Reyna. Palihim niyang kinuhanan ng hibla ng buhok ang ate niya habang sinusuklayan ito. Kumuha na rin ako ng buhok ni Reyna. May binigay na plastic sa kanya si Robert na may laman na buhok. Ako ang kukuha. Baka sadyain mo pang hindi maging positive ang result. Sabi niya rito. Okay. Tanging sagot lang ni Robert at hindi na nakipag-away sa kanya. Palihim niya rin kinuhanan ng buhok si Reyna, sa kanila iyon ipinatest. 2 araw din silang naghintay. Tulad ng inaasahan niya, ay anak nga ni Sarah si Reyna. Pati si Robert ay nagulat din sa result. Binaliwala niya na lamang ang reaksyon nito. Sa kanila sinabi kay Reyna ang tungkol sa mami nito. Bigyan muna natin ng time si Reyna para tanggapin niya ang mga nalaman. Hindi magiging madali sa kanyang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang ate mo sa kanya.
And thank you, dahil sa'yo, nakita ko na rin ang ina niya. Pagpapasalamat sa kanya ni Robert. Hindi niya maintindihan ang mga pinagsasasabi ni Robert. Ayaw niyang magtanong pa rito. Ayaw niyang makinig na naman sa mga sasabihin nito dahil baka maniwala na naman siya. Hanggang sa tuluyan na rin nilang napapayag si Reyna na makipagkita sa mami nito. Ihahatid ko na kayo ron. Bawal kang tumanggi dahil anak ko ang kasama mo. And please, Stella, don't let your ate hurt my daughter. Wala akong problema sa kanya. But she's mentally unstable. Nag-worry lang ako sa anak ko. Paalala sa kanya ni Robert. Hindi na siya nakatanggi pa nang ihatid sila nito. Call daddy if something happened, baby, okay? Malambing na paalala ni Robert sa anak. Opo, Daddy. Nagyakapan muna ang dalawa bago umalis si Robert. Hinawakan ni Reyna ang kamay niya habang papasok sila sa loob ng bahay. Tila hinaplos ng bata ang puso niya dahil sa ginawa nito. Napangiti siya at ipinakilala si Reyna kay Sarah. Ate, hindi ko alam kung anong totoong nangyari sa iyo sa Dubai at ang tungkol dito sa anak mo. Gulat na gulat din ako na makita siya. Kahawig na kahawig mo ang batang to. Pagkausap niya kay Sarah, naagaw ang atensyon ng ate niya ng batang kasama niya. Baby? Anak ko? Bigla na lamang naiyak si Sarah at niyakap ang bata. Iniwan niya muna ang dalawa para bigyan ng space. Sigurado naman siya na hindi sasaktan ni Sarah ang anak nito at nakabantay lang siya sa labas. Hindi niya rin ipininid ang pinto. Pagkalabas niya mula sa silid ng ate niya, ay sinalubong siya ni Gretchen at niyakap. Hindi niya alam kung bakit siya nito niyakap, pero ang alam lang niya ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa ginawa nito. Kahit na hindi mo sabihin sa akin ang totoong nararamdaman mo, alam kong may parte sa puso mo na nasasaktan sa mga nalaman mo. Ang lalaking mahal mo ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang ate mo. May anak pa silang dalawa. Pero, ayaw mo na ba talaga? Isusuko mo na si Robert? Tanong sa kanya ni Gretchen. Nagsinungaling siya sa akin, Gretchen. Mahina niyang sabi sa kaibigan. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya. Tumangulang ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Bumalik na siya sa dating buhay niya. Naging maayos na rin ang kondisyon ng ate niya sa tulong ni Reyna. Nakakausap na rin niya ito. Bukas na po kukunin ni Sir Robert ang mga damit na ipinatahi niya. Ani Tem sa kanya. Okay, sige. Tanging sagot niya. Hindi niya alam kung paano nag-boom ang butik niya. Pagbalik niya sa trabaho, ay dumami na ang naging kliyente niya. Kinabukasan ay maagang kinuha ni Robert ang mga damit. Ang ganda, worth it ang bayad. Thank you. Pagpapasalamat nito. By the way, here's the wedding invitation. Kapag hindi ka busy sa araw na yan, pwede kang umattend sa kasal. Tinanggap ni Stella ang card na iniabot nito at umangulang. Ipinagpatuloy niya ang trabaho at napatigil lang siya nang mapansin na nakatayo pa rin si Robert sa pwesto nito kanina pa. May nakalimutan ka? Tanong niya rito. Hindi na ba kayang maayos to? Nakangiti nitong tanong. Nakikita niya sa mga mata nito ang lungkot, dahilan kaya napaiwas siya ng tingin. Robert, please. Pagod na sabi niya rito. Hindi ko alam kung bakit hindi kita mapakawalan. Siguro, dahil alam kong wala akong mali sa lahat ng to. Pagak na natawa si Stella sa narinig. Wala kang mali? Pasensya na kung hindi kita mapaniwalaan ngayon. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Pagtataboy niya rito. Wala na ring nagawa pa si Robert at umalis na. Ngayong naibigay na niya ang mga order nito, ay hindi na niya ito kliyente, kaya wala na silang rason para magkita pa. Ang humaharap naman kay Robert sa tuwing sinusundo nito si Reyna ay ang bantay ng ate niya. Sayang naman po ang love team na bet ko kung hindi po kayo magkakatuluyan. Malungkot na sabi sa kanya ni Tem. Wala na po ba talagang pag-asa, ma'am? Parang nakikita ko namang sincere siya at nagsasabi po siya ng totoo. Tem, wala ka bang trabaho? Pagpapatahimik niya rito. Full ang schedule natin pero may oras ka pa yatang makipagdaldalan. Napanguso si Tem at lumabas na lamang mula sa opisina niya. Napabuntong hininga si Stella at kinalma ang sarili.
Tama na. Kailangan ko muna mag-focus sa sarili ko. Nagkakaroon na rin ng saysay itong ginagawa ko. Unti-unti na nila akong nakikilala. Focus muna ako rito. Wala akong time na umiyak at masaktan. Pagkausap niya sa sarili at sinampal ang pisngi niya para magising siya sa realidad, saka siya bumalik na sa trabaho. Sa wakas ay naging cooperative na rin si Sarah kay Gretchen, kaya may progress na ito. Makalipas ng ilang linggo, ay nakakausap na nila ito ng maayos. Saan mo nakuha si Reyna? Kay Andro ba? Nakangiting tanong sa kanya ng ate niya. Andro? Sinong Andro? Nagtatakang tanong niya. Si Andro! Si Andro ang ama ni Reyna. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng ate niya. Sa pagkakaalala niya, ay walang Andro sa pangalan ni Robert. Sino naman ang Andro na tinutukoy nito? Kaya tinanong niya ang kaibigan niya. Baka sakaling may nakwento si Sarah tungkol kay Andro. Andro? Wala akong kilalang Andro. Try mo kayang itanong kay Robert. Baka kilala niya kung sino si Andro. Payo naman sa kanya ni Gretchen. Tinawagan niya si Robert. Ilang saglit lang nang dumating ito sa bahay niya. May problema ba? Agad na tanong nito pagdating. Wala naman. Salamat dahil binigyan mo ako ng oras. Saglit lang to. May itatanong lang ako. Sabi ni Stella. Ayos lang. May oras ako palagi kapag sayo. Anong tanong mo? Tanong ni Robert. May kilala ka bang Andro? May pag-alinlangan pa siyang naramdaman, pero baka sakaling kilala ni Robert si Andro. Oo, si kuya. Sagot naman ito. Paano mo nakilala ang kuya ko? Anak mo ba talaga si Reyna? Pero ang sabi ni ate, si Andro raw ang ama ng anak niya. Pero paano nasa iyo si Reyna? Nalilitong tanong ni Stella rito. Si kuya ang ama ni Reyna? Gulat na tanong ni Robert, pati ito ay hindi alam ang totoo. Pwede bang sabihin mo sa akin yung totoo? Buong katotohanan. Please. I was working late that time, tapos bigla akong nakarinig ng iyak ng bata. Hinanap ko kung saan galing ang tunog na yon. Nakita ko ang bata sa harap ng pinto ng bahay ko. Malalim ng gabi, kaya inalagaan ko muna ang bata. Hanggang sa napag-isipan ko na lang na ampunin siya. Kasi pakiramdam ko, napunta siya sa harapan ng bahay ko for some reason. Paliwanag ni Robert. May sasabihin pa ako. Enough. Yun lang muna ang kaya kong pakinggan. I'm sorry. Agad na niya itong tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Sino yon? Si Robert? Nagulat si Stella nang bigla siyang sinalubong ni Sarah pagpasok niya sa loob. Kilala mo si Robert? Tanong niya rito. Siyempre, ipinakilala mo siyang maliligaw, di ba? Bakit hindi mo pinapasok? Nag-away ba kayo? Hindi naman ate. Halika rito. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papuntang sala. Umupo silang dalawa sa sofa. Saka nito hinaplos ang kamay niya. May problema ka ba? Wala ate. Sagot ni Stella. Napabuntong hininga ang kapatid niya. Alam kong naging pabigat ako sa iyo this past few years. Thank you for bringing Reyna. Nagamot ng anak ko ang sugat sa puso ko, Stella. Nasabi ko na kay Gretchen ang nangyari sa akin sa Dubai. Sinabi ko sa kanya na huwag munang sabihin sa iyo dahil gusto ko na ako ang magsabi. Makikinig ako ate. Aniya sa kapatid. Habang nagtatrabaho ako sa Dubai, nakilala ko si Andro. Nanligaw siya sa akin. Hanggang sa hindi nagtagalay, nakuha na rin niya ang oo ko. Matagal ding naging kami. Binaliwala ko ang mga red signs na pinapakita niya sa akin kasi nga mahal ko siya. Sinasaktan niya ako emotionally and physically kahit nabuntis pa ako noon. Tiniis ko ang lahat ng yon dahil gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. 8 months pregnant na ako tapos nalaman kong nag-cheat siya. Tinapon niya ako na parang bagay na hindi na niya kailangan. Dahil nga sa kagustuhan kong mabuo kami ay nagmakaawa ako sa kanya. Hindi napigilan ni Stella ang maiyak sa nangyari sa ate niya. Habang ito ay kalmado lang na kinuwento ang nangyari na para bang naka-move on na ito. Tanggap na nito ang lahat at nakalimutan na nito ang mapait na nakaraan. Nang maipanganak ko na si Reyna, ay ibinigay ko siya kay Andro.
Si Robert ang tumayong ama ng anak mo, ate. Pag-amin ni Stella. I know. Sinabi sa akin ni Gretchen ang lahat. Hindi ko rin alam na makakaya niyang gawin sa anak niya yon. But I am thankful kay Robert dahil inalagaan niya ng maayos ang anak ko. Nagpapasalamat ako dahil sa kanya napunta ang bata. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko kung bakit ko ibinigay kay Andrew si Reyna. Thank God at prinotektahan niya ang anak ko. And I am so sorry, Stella. Dahil sa akin, kaya pinili mong layuan at kalimutan ang nararamdaman mo kay Robert. Sa nakikita ko, magkaiba silang dalawa ng kuya niya. Nasa kanyang suporta ko. Mabuti siyang tao, Stella. Parang huli naman po yata ang lahat, ate. Hinusgahan ko siya at piniling wag siyang pakinggan. Mahinang sabi niya. Ngayong alam na niyang lahat, ay nahihiya na siyang humarap pa kay Robert. Normal na reaksyon lang yan, Stella. Siyempre nalilito ka kung saan ka maniniwala. Mas pinili mong irespeto ako kaysa pakinggan ang nararamdaman mo. And I am very thankful for that. Pero ngayong maayos na ako, hindi ba dapat ang sarili mo naman ang pakinggan mo? Huwag mo nga hayaan na mawala siya ulit sa'yo. Ako nang magsasabi sa'yo, malaki ang mawawala sa'yo kapag pinakawalan mo pa siya. Siguradong sabi sa kanya ng kapatid. Bakit parang nasa side ka niya? Sino bang kapatid mo, ha? Pagbibiro niya sa ate niya, natinawanan lang siya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil maaga siyang papasok sa trabaho. Papasok ka ngayon? Umabsent ka muna. Salubong sa kanya ni Sarah. May problema ba? Tanong ni Stella. Wala naman. Mag-day off ka muna. Ngayon lang. Please. Napangiwi siya nang sinubukan ng ate niyang magpa-cute sa kanya. Oo na, huwag ka na magpa-cute. Kadiri ka? Reklamo niya. Walang sinabi si Sarah kung bakit hindi siya nito pinapasok sa trabaho. Siya na muna ang nagbantay kay Reyna dahil namalengke pa si Sarah kasama ang bantay nito. Maayos na rin naman ang ate niya, kaya wala na ring problema. Ang pretty niyo po, tita. I saw some of your photos po sa room ni Daddy. Sabi sa kanya ni Reyna. Sa room ni Robert ba, baby? Paninigurado niya rito. Opo, tita. Nakangiting sagot nito. Bagay na bagay po kayo. Napangiti siya sa sinabi nito. Pinigilan niya ang kilig nang marinig ang tunog ng doorbell. Saglit lang, baby, ha? Titingnan ko lang kung sino ang tao sa labas. Iniwan niya roon si Reyna para tingnan kung sino ang nagdo-doorbell. Robert? Akala ko ba sa weekend mo pa kukunin si Reyna? Nagtatakang tanong niya rito. Pinapunta ko rito ni Sarah. Ilabas ko raw si Reyna dahil nag-request ng bata na mag-mall. Biglang nakatanggap ng text si Stella galing sa ate niya. Tayo na lang daw ang sumama kay Reyna sa mall dahil baka matagalan pa raw siya. Aniya matapos basahin ang text ng ate niya, saka iyon ipinakita kay Robert para hindi nito isiping gawa-gawa niya lang yon. Alam niyang sinadya ng ate niya ang nangyayari. Kayo na lang ni Reyna ang lumabas ngayon. Sabi niya rito. Pasok ka. Nauna na siyang pumasok sa loob at sumunod naman sa kanya si Robert. Hindi ko alam na lalabas pala kayo, kaya hindi ko pa siya napaliguan. Hintay ka muna saglit, ha? Ligo muna tayo, baby. Hinawakan na niya ang kamay ni Reyna. Sama ka raw po, sabi ni Daddy. Bulong sa kanya ng bata. Sama ako? Tanong niya ulit dito. Opo, sabi ni Daddy. Sinabi niya sa akin na sabihin ko raw sa'yo na isama kita. Mahina siyang natawa sa sinabi ni Reyna. Napakamot na lamang si Robert sa batok. Ako lang mag-isa rito dahil wala si ate. Sasama na lang ako sa inyo. Sabi niya kay Robert na nakangiting tumango sa kanya. Ako na lang magpapaligo kay Reyna, tapos magbihis ka na rin. Sige. Pagkatapos siya mag-ayos, ay tapos na rin si Robert na asikasuhin si Reyna. Pinigilan niya ang mapangiti na makita ang cute na hairstyle ng bata na mukhang si Robert ang may gawa. Tara na po! Hinawakan ni Reyna ang kamay niya at ang kamay ni Robert saka sila umalis. Nagtungo sila sa mall para bumili ng mga laruan ni Reyna at kumain na rin. Madilim na nang naisipan nilang umuwi. Nakatulog naman si Reyna sa bisig ni Robert, kaya siya na lang ang nag-drive para hindi na magising pa ang bata. Salamat sa pagsama ngayong araw, Stella.
Sabi ni Robert. Wala yon. Sagot niya rito. Thank you din, Robert. Para saan? Natatawa nitong tanong. Kasi inalagaan mo ang pamangkin ko. Itinuring mo siyang parang anak mo. Dahil kay Reyna kaya magaling na si ate. Nahihiyang pag-amin niya. Nung una ko nakita ang ate mo, nagandahan ako sa kanya. Pag-amin ni Robert. Napatingin siya rito dahilan kaya ito natawa. Ang sama mo makatingin ah. Napatikim si Stella at nag-focus na lang sa pag-drive. Patapusin mo muna kasi ako. Palagi mo na lang kung inuhusgahan. Nakanguso nitong reklamo. Sorry. Una kami nagkita ng ate mo nang ipakilala siya sa akin ni kuya. Nasa Dubai na rin ako nung time na yon. Yan sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero sabi mo, ayaw mo nang makinig pa. And I respect you dahil alam kong nahihirapan at nalilito ka sa mga nangyayari. Kahit naman ako, naguguluhan din. Siguro, itinakda na rin talaga tayo magkakilala para muling magkasamang mag-ina. Nang makarating sila sa bahay, ay niyakap niya si Robert nang hindi naiipit si Reyna. Sorry sa lahat. Bulong niya rito. Dapat pinakinggan muna kita. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Natakot ako kasi akala ko, niloloko mo lang ako. Akala ko, ikaw ang ama ng pamangkin ko. Salamat kasi kahit ang hirap kong intindihin, hindi mo ako sinukuan. Hindi ka nagalit sa akin. Humalik ito sa noo niya. I am waiting for the right time for you to understand everything. Pagpasok nila sa loob, ay agad silang sinalubong ni Sarah. May nakahanda na ring mga pagkain. Palihim na kumindat sa kanya ang ate niya na ikinangiti niya rin. Binantayan niya si Reyna sa silid habang kausap ng ate niya si Robert sa sala. Pagbaba niya ay sumalubong sa kanya ang galit na mukha ni Robert. Anong nangyari ate? Bulong niya sa kapatid. Kausapin mo ang jowa mo. Nagalit nung kinuwento ko ang tungkol sa amin ng kuya niya. Feeling ko magkakagulo silang dalawa ni Andrew kapag nagkita sila. Kinakabahan na sagot nito. Nalaman na rin niyang si Andrew ang nag-iwan kay Reyna sa pinto ng bahay niya. Nilapitan niya si Robert at hinawakan ng kamay nito. I'm sorry, pero uuwi muna ako. Pagpaalam sa kanila ni Robert, saka siya nito hinalikan sa noo. Pinigilan niya ito, pero niyakap lang siya nito. Don't worry, may gusto lang ako malaman. Nang umalis ito ay wala na rin siyang nagawa. Kinabukasan habang nagtatrabaho siya, ay pinuntahan siya ni Robert para ibalita na gusto nitong sampahan ng kaso ang kuya nito dahil sa ginawang pananakit kay Sarah. Kinumbinsi rin ni Robert si Sarah para pumayag na nagawa naman ito ng paraan. Pero hindi ba ikakasal na ang kuya mo? Tanong niya rito. May duda akong ginagawa niya rin sa fiancé niya ang ginagawa niya dati sa ate mo. Kailangan natin ng kooperasyon ng fiancé niya. And I already told ate about kay Kuya Andrew, lalo na ang tungkol kina Reyna at Sarah. Pinapangako ko, pagbabayaran ni Kuya ang ginawa niya sa ate mo. Hinaplos ni Robert ang pisngi niya dahilan kaya siya napangiti rito. Thank you. Mahigpit niya itong niyakap. Mahal na mahal kita, Robert. Pangako ko sa'yo, napapakinggan na kita. Hindi na ako tatakbo pa at iintindihin ng lahat. Thank you for helping ate. Tinupad ni Robert ang pangako nito hanggang sa nalaman nila ang totoo na pati ang fiancé ni Andrew ay sinasaktan din ito. Gusto na sana nitong itigil ang kasal pero pinagbantaan ito ni Andrew kaya naplano silang dalawa ni Robert kung ano ang gagawin nila para mapagbayaran ni Andrew ang kasalanan. Nakilala naman niya ang ate ni Robert na si Carmela. Mabuti na lang at mabait ito kahit na may pagkamataray noong una. Hindi rin nagtagal ay naging magkasundo silang dalawa. Tomorrow na ang wedding ni Andrew. Nakahanda na rin ang lahat. Seryosong sabi ni Carmela. Ayaw kong magawin to ay kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya. Kaya ikaw Robert, kapag sinaktan mo tong si Stella, malalagot ka sa akin. Hindi ko gagawin yan. Nakangiting sabi ni Robert at yumakap sa kanya. Kinabukasan sa araw ng kasal ni Andrew, bago pa magsimula ang seremonya, ay dumating na ang mga pulis, dala ang warrant of arrest para kay Andrew. Ate? Gulat na pagtawag ni Andrew kay Carmela. Please, ano to? Nag-iwas lang ng tingin si Carmela habang hinuhuli si Andrew. Thank you po.
Umiiyak na yumakap kay Carmela ang fiancé ni Andrew. Pati ang guest ay nagulat sa nangyari. Walang clue ang mga ito kung bakit inaresto ang groom ng mga pulis. Thank you, Robert, for keeping your promise. Akala ko talaga hindi na ako makakawala pa sa halimaw na yon. Ang tanga ko. Nasa harapan ko ng green flag. Lumiko pa ako. Sa kuya mo tuloy ako napunta. Sabi ng fiancé ni Andrew kay Robert. Napataas ang kilay ni Stella sa narinig. Akin yan? Pagharang ni Stella kay Robert. Nagtawa na naman ang mga ito sa pagiging possessive niya. Naging tahimik ang buhay nila simula nang nakulong si Andrew. Nag-request si Sarah na ang apelido nito ang dalhin ni Reyna na pinayagan naman ni Robert. Ayos lang na hindi ko kunin every weekend si Reyna. Hindi naman niya ako ama. Sabi ni Robert kay Sarah. Mahal, itinuturing ka pa ring ama ni Reyna at wala kaming magagawa dyan. Hindi dahil hindi ikaw ang tunay na ama ay wala ka ng karapatan sa kanya. Ikaw ang nagpalaki kay Reyna. Sabi naman ni Stella na sinang-ayunan ni Sarah. Ay nako, para hindi na kayo magtalo dyan tungkol kay Reyna. Gumawa na lang kayong dalawa ng bata. Ani Gretchen sa kanila ni Robert habang hinahaplos ang may kalakihan na nitong tiyan. Napatitig naman sa kanya si Robert na may nakakaasar ng ngiti sa labi. Pinanlakihan niya ito ng mata at siniko. Natawa na lamang si Robert at niyakap siya. I love you, Stella ko. Napangiti siya sa paglalambing nito. I love you too, mahal ko. Hindi man sinuwerte ang ate niya sa pag-ibig, naroon naman si Reyna para punan ang kulang sa puso nito. Ang tunay na pag-ibig, minsan ay hindi naman sa opposite sex natatagpuan. Habang si Stella naman, ang nagpatunay na hindi pa huli ang lahat para sa pag-ibig. Tama ang pinili niya munang unahin ang sarili dahil ang pag-ibig ay dadating sa oras na hindi mo aakalain. Sa oras na handa na siya. At ito na yon. Ito na ang happy ending niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod,